Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Isa sa mga pinakamalaking trade na naganap noong off-season ay ang Karl Anthony Towns, Julius Randle and Donte DiVincenzo trade. Isang trade na humakot ng iba't ibang opinyon. Hindi lahat natuwa dito dahil si Karl Anthony Towns nga ay dating franchise player ng Minnesota Timberwolves. Ang former number 1 pick, naging parte nga siya ng lowest of lows ng team na ito. Mga panahong kulelat pa sila ay parte na ito ng team mga kaibigan. At nanggaling lang din sila sa West Finals for the first time in more than 2 decades at matapos ito ay agad nilang trinade ang isa sa mga pinakaimportanteng piece ng kanilang team. Ganun pa man, it was a business move upang matiyak na may pangbayad sila kay Naz Reid at Nickeil Alexander-Walker na may edad na 25 and 26 years old pa lamang kapag pumasok na ito sa free agency. Habang sa Knicks naman ay madaming ang natuwa na makuha nila si Mikal Bridges dahil na kumpleto na ang dating college teammate sa Villanova. Ganun pa man agad din nilang binitawan si Donte DiVincenzo. Ganun pa man, fast forward mga kaibigan, after few months, ang dalawang team na ito ay parehong nasa conference finals. Hindi nga ito madalas mangyari, subalit ang trade na ito ay pwede nating masabi na win-win situation for both teams. Pareho silang nag-benefit at parehong naging maganda ang fit ng mga bagong pieces nila matapos ang slow start ng regular season. Sa ngayon ay parehong bukas ang pinto para sa dalawang team na ito na umabot sa NBA Finals. Big storyline nga ito kung sakali. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics na magtamo ng injury si Jason Tatum. Ang next main man nila ay si Jaylen Brown. Subalit isang player na tila ba bigla na lamang nawala ang impact sa team ay si Jrue Holiday. Last playoffs nga ay siya ang third best player ng champion team Celtics, to the point na nakatanggap nga siya ng mga boto para sa Eastern Conference Finals MVP matapos na mag-average sa series kontra sa Indiana Pacers ng 18.5 points, 7.3 rebounds, 5.8 assists and 1.5 steals per game on 59% shooting sa field and 42% shooting naman sa 3-point line, while also playing the best defense kay Tyrese Haliburton at Andrew Nembhard. Ganun pa man ngayong playoffs ay non-existent nga ang kanyang impact mga kaibigan. Tila ba hindi naramdaman ni Jalen Bronson ang kanyang depensa, and we can make an argument na mas malaki pa ang naging ambag ni Peyton Pritchard kesa sa kanya sa playoffs na ito. Sa ngayon, ang Celtics ay may malaking desisyon na kailangan gawin. Kung gusto nga nilang maiwasan ng malaking luxury tax ay kailangan nilang bitawan ng isa kay Jrue Holiday o Kristaps Porzingis, dalawang all-star level player na walang impact ngayong playoffs. Pipiliin ba nila ang declining and aging Jrue Holiday o ang mas bata na 7'3" subalit injury-prone Kristaps Porzingis? Bukod dyan ay pareho ding free agent si Al Horford at Luke Kornet. At hindi nga natin ito matatansya sa ngayon dahil bago din ang owner ng Celtics, so hindi natin tiyak kung may magandang relationship ba dito ang mga players na nabanggit natin. Isa pa ay out nga most likely buong season si Jason Tatum, so not the ideal situation kung ikaw ay isang Celtics fan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?